ang kaayayang lira, ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin ang landas ni tahakin, habang buhay ay purihin kagandahang loob niya sa Panginoon, umawit ng kagalakan at tutugin ng gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdote, nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Sapan at binasa naman niya. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helsias ng isang aklat. Binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, inunit niya kanyang kasuot. Tinipon niya ang saserdote, Helsias, si Ahikam na anak ni Sap, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na Sapan, mayordomong si Asa. Sinabi niya, tanggunin ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno sa di natin pagsunod sa mga utos na narito. Tinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon.
kasama ang mga saserdot, mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, pinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na akong sunod sa kautos. At sa lahat ng tuntunin, ang lahat ng naroon ay isa sa hari sa pangako ni Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Tayo pong lahat. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong ingatan, susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong panguna. Sa utos mo, naroon ang ligaw na asam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin mo na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghangad. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Tayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 12 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin niyo nga po, propeta. Ang propeta, ito ay mensahero, tagapagsalita. Kung ano ang gusto ng Diyos na iparating sa mga tao,
ito yung kanyang ipapahayag, yung pagiging propeta. Kung kaya't ang mga propeta ay nagiging simbolo ng pag-asa. Kasi kung anong sasabihin na pangako ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, para sa pagtugon sa panalangin ng mga tao, idadaan yan sa mga propeta. Sabihin nyo nga ulit, propeta. Pero ngayon, kasi maraming propeta no, na nagsusulputan nung panahong iyon, no, nang maisulat ang ebanghelyong ito, o marami ang nagpapanggap, marami ang sariling pahayag na sila ay nagpapakilala na maging propeta. Kaya ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Pag sinabing bulaan, ito yung nagkukunwaring propeta. At sa paanong paraan? Sa panlabas, sa kanilang sinasabi, maganda. Pero yung nagiging bunga ay masama. Anong sabi ni Jesus? Mag-ingat kayo. So nasa atin pa rin, no, yung kalayaan na maging mapagmasid, maging mapanuri kung sino ba talaga ang totoo na maglilingkod, sino ba talaga yung totoo na nagsasalita at tutupad ng kanyang mga sinasabi. Kaya yung salita, kailangan tumugma sa gawa. Kapag masama ang kanyang layunin, hindi ito magbubunga ng mabuti. Masama pa rin ang kalalabasan nito pagdating ng panahon. Naintindihan ba? Sige, tingnan natin ulit yung mas naaakma ngayon. No? Kasi kabi-kabilaan na rin natin nakikita ngayon sa social media, bagamat sa isang taon pa, no, mangyayari, pero ngayon ay mababait na ulit yung mga nangangako na pagdating ng eleksyon. No, marami na yung nagpapahayag na tatakbo sila pagdating ng eleksyon at kapag tiningnan mo sa panlabas, ang babait nila at napakagaganda ng kanilang layunin. Ngayon, first time ba natin? Hindi naman. Nakakailan ulit na tayo. Ang problema lang talaga, hindi tayo natututo, hindi natin tinitingnan. Matapos nating piliin, hindi na natin sinusuri, hindi na natin inaalam ano ang bunga. Kaya pwede rin, nasa kanila ba talaga ang problema o nasa akin? Sila ba talaga ang problema o tayo ang may problema? Halimbawa po, no? Sino mga bumoto nung nakaripas na eleksyon? Nakakaboto pa po ba kayo? Nakakaboto pa? Pang ilang boto nyo na ba yan? Marami na. May nangyayari bang maganda sa buhay ninyo? Ganun pa rin. Pero kapag pag-araw ng eleksyon, lapit ng lapit, di ba no? Lapit ng lapit sa inyo. Pero pagtapos ng eleksyon, kayo ang lalapit at hindi kayo makakalapit. Sinong sisisihin natin? Sila ba? Tayo. Iyan yung bunga ng ating pagpili. Tayo yan. Kaya kung hindi malinaw at hindi maganda ang intensyon natin, ang bunga niyan, tayo din ang makakaranas ng hindi maganda. So, hindi sila. Tayo. Hindi siya. Ikaw. Ako. Kaya ulitin natin, no? Pag nilayan natin na mabuti, itong sinasabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Animoy mga tupa, pero mababangis
na asong gubat. Pag sinabing mababangis na asong gubat, yun yung nananakmal, yung nanakawan ka, yung kukunin yung hindi sa kanila, yung sa'yo nanakawin at maging ang buhay mo kukunin. Kaya mag-ingat din tayo, no? Marami din ang gumagamit ng pangalan ng simbahan, marami ang gumagamit ng Biblia at nangangaral at nagsasabi no, ng mga salita ng Diyos. Kailangan niyo pa rin suriin ng mabuti kung ito ba talaga ay totoo o nagbabalatan nyo lang. Kasi ngayon, no, maraming mga Katoliko naiingganyong sumanib o umanib sa mga kulto nang hindi sinusuri kung ano yung klase yung sinasamahan, ano yung klase yung mga tao, yung mga leader ng isang kulto o ng isang samahan. Ngayon, may nagsabing, ako ang anak ng Diyos. Magtataka ka din kasi, bakit ang daming followers? Ang daming naiimpluwensyahan. Abi-kabila ang kaso. Ngayon, wala na. Kailan ba talaga tayo mamumulat? Kailan mo imumulat ang iyong mga mata para makita mo ng totoo kung sino yung totoo at sino yung nagkukunwari. So yung totoo, yan ang magdadala sa atin sa kaligayahan. Yung nagpapanggap, makakaasa tayo, dadalhin tayo niyan sa kapahamakan. At ayaw na Jesus na mapahamak kahit isa sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at may hina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin sa dulot nawa nitong kadalisayan. Kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong binagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Jeric na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na